Streamcast Communications, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators. Walang labis at walang kulang na pagbabalita. Lingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you. Thank you very much. And it's 20 minutes before 10 o'clock in the morning dito po sa inyong bansang Pilipinas. And once again, I'm Sel Baisa, inviting everyone in Sandri to join me till 11 o'clock. Ngayon pong umagang ito ng Wednesday, Baclaran Day. It's midweek, and in other parts of the globe, as what I'm saying every time this day comes around, it's a hump day sa kanila. Oh, hump day. Anyway, whatever day it is, what is important is tayo po ay magkakasama-sama and we're safe upon the blessing of the one up there at ganun din ang patuloy na pagkakalob sa atin ng tulong at ganun. Most importantly, ito pong lakas ng loob na ating harapin ang anumang trial o challenges na ating kinaharap every day. I'm Sel Baisa, and once again, ako po ay sasamahan ni Nash, ang aking technical director, at ni Semanita, ang chef ng palatuntunan. Ngayon pong araw ng Wednesday. At so without much further ado, mga gulo kong mga tagapakinig, let's open up the show. Welcome sa inyong Wednesday edition ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Good morning, Miss Hugger. And as usual, ang ating mga kasangga sa paglilingkod bayan mula sa Alberta, Canada, ang mga bumubuo dito sa Pinoy Hour Show ay i-hook up na ang palatuntunan to be watched by thousands of their followers, regular followers ng kanilang palatuntunan. Good morning kay John, tapos sa aking anak na nasa abroad, naka-base sa Alberta, Canada, and to wife Melody and children. And of course, sa lahat ng ating mga kababayan, mga taga Alberta, Canada. But of course, up to now, they proclaim and of course, they stood to their ground saying na Philippines is the root country. So, gilo ko mga tagapakinig, dito sa Broad Streamcast Communicators, ang opisyal na platform at channel ng palatuntunang Digital Patrol at iba pang mga informative and musical shows
dito po sa BSC o Broad Streamcast Communicators. Tayo po ay merong mga regular na mga followers plus itong mga regulars ng Pinoy Hour. So mix them together and that results to thousands and thousands of viewers and listeners ng program. Now let's officially open the show. The curtain had been risen and let me start by saying na ito po ang I wouldn't know but ito ang day 4 or day 5 matapos po itong pagdalaw matapos itong ngalit ng bagyong Odette sa bansang Pilipinas. Of course, many regions have been affected. Dito pong howler na ito, itong very powerful na bagyong si Odette. At sa kanyang kasagsagan, marami po ang totoong nagulat because many were caught caught by surprise. Although, nandun po yung kanilang paghahanda. Marami sa ating mga kababayan ang lalong-lalo na yung mga naninirahan malapit sa mga karagatan. Kanilang itinali yung kanilang mga bangka, yung kanilang mga bahay, well of course, nalagyan ng tali, lalong hinigpitan at lalong pinatibay upang sa gayon ay harapin ang anumang galit o yung pagbayo ng isang bagyo katulad ng Odette. At as I said, many were caught by surprise because nobody knows na itong bagyong Odette ay magsisilbing isang napakalakas na bagyo. At iisa itong naging obserbasyon ng ating mga kababayan and every one of them noticed na parang washing machine yung lakas ng hangin habang ang hangin ay bumabaybay dito sa mga karagatan. You could just imagine yung description na parang washing machine na umiikot yung tubig. Very powerful sapagkat sa isang washing machine, kailangan na umikot ng napakalakas upang sa gayon may siguro na yung detergent o yung sabon na inilagay sa isang washing machine ay umikot ng husto and in the process ay malinis yung mga labada. That's exactly ang description ng ating mga kababayan na nagulantang dito sa behavior nitong bagyong Odette habang ito ay nasa kanyang kasagsagan. Habang ito ay kumukuha pa ng lakas na bumabagtas sa mga karagatan. Kaya't yung mga itinaling mga bangka, yung mga tahanan na itinali rin, lagyan ng mga pampatibay, walang nangyari. At in an instant, pagpikit ng mata ng isang nakatunghay habang binabayo ng bagyong Odette yung kanilang tahanan ay naguluntang na lamang sapagkat ng kanyang idilat ang kanyang mata ay wala na, level to the ground yung bahay na kanilang pinaghirapan na itinayo. Thousands and thousands of households ang naapektuhan nitong pagkasira ng kanilang mga tahanan. At up to now, marami pa ring mga lugar na walang kuryente. Maraming mga lugar ang walang tubig inumin. At yun ang kanilang, idinadasal, yun ang kanilang ini-expect na sana ay maipaabot, maiparating sa kanila. Tubig na kanilang maiinom.
Marami sa ating mga kababayan, yung pong nagsamantala na sapagkat, ah, well, I think I used the improper word. Well, yung marami sa ating mga kababayan ang nagsalok na ng tubig na humingi na ng pabor doon sa kanilang mga kapitbahay na merong mga poso. Talagang nakapila because of the lack of water that once upon a time ay lumalabas doon sa kanilang mga faucets. Wala na yon. Oh, it's a thing of the past, sabi nga. Kaya yung may mga poso, well, nagbayanihan na. Nagkaloob na ng tubig na magagamit ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa kanilang pagluluto. Yung iba na wala sa mga evacuation centers or maybe bumalik ng kanilang mga tahanan because, well, somehow ay gumanda ang panahon doon sa mga lugar na naapektuhan ditong bagyong Odette. Kaya yun ang kanilang problema. Well, at least meron silang panlutong tubig galing po ng poso. Well, of course, ang mga taga-Department of Health ay nagpaalala repeatedly, paulit-ulit, na kung possible, pakuluan yung maigi yung mga tubig, especially yung galing ng artesian well, upang sa gayon ay makaligtas sa anumang karamdaman dulot nitong mga dumi mula dito sa tubig, mula sa balon, at mula sa mga poso, at mula sa artesian well. Bueno, iba pa pong mga kaganapan, some parts of Cebu Province and Cebu City ay iniulat po na naibalik na yung serbisyo ng kuryente, but not totally all. It will take some time bago maibalik totally ang serbisyo ng kuryente. At yan po ang ngayon ay pinagsusumikapan ng mga taga-National Grid Corporation ng ating bansa. Sila itong nagsusupply ng kuryente doon sa mga lugar na ang kuryente ay nawala. Yung serbisyo ng kuryente ay nawala dahilan na rin doon sa mga posteng nagbagsakan, yung mga kawad ng kuryente na nalagot dahilan doon sa malakas na ihip ng hangin daladala ni Odette. Si Attorney Cynthia Alabanza ng National Grid Corporation of the Philippines, siya po ang tagapagsalita, nagbigay po ng pahayag at ito ay hinggil dito sa pagsusumikap ngayon ng NGCP na maibalik the soonest possible time ang daloy ng kuryente. Kasi nga po napakalaki po ng damage na to, nasa 600 posts at 12 tore. Nag-augment na nga po kami ng mga tao. Ang kahapon po ang in-announce ko is 520 line personnel. Nagdagdag na po kami, nasa 736 na po. Okay. Si Attorney Alabanza at yung naging aksyon ng NGCP na pagpapalabas o pagpe-field out ng kanilang mga technicians, mga workers upang sa lalong madaling panahon ay maayos at maibalik yung supply ng kuryente, partikular sa mga lugar na napinsala nitong bagyong Odette. Incidentally, Cebu, ganun din ang Samar at Leyte, posibleng bago magpasko. Yun po ang sabi ni Attorney Alabanza.
bago magpasko anya, ay umaasa sila na kanilang maibabalik ang supply ng kuryente dito sa mga lugar na ating naunang naipahayag ho. Leyte, Samar, ganoon din ang gawin ng Cebu. Ho. Yan. At hopefully, and well, of course, we want to ride on that statement coming from NGCP spokesperson na maibalik na ang normal na supply ng kuryente doon sa mga lugar na nabanggit. Sapagkat once na naibalik yung supply ng kuryente, automatic ho, yung supply ng tubig ay may restore din. Because we all know na ang daloy o ang kuryente ang siyang nagpapatakbo sa ilang mga source ng tubig, partikular sa ating mga lalawigan. Not only that, kundi maging itong communication, yung ating mga internet, ay maibabalik sa kanyang normal na operasyon. Sapagkat hanggang sa ngayon, napakahirap para dito sa ating mga kababayan doon sa mga lugar na walang kuryente na makipag-ugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay. And kung ikaw ay merong relative doon sa mga lugar na sinira ni Bagyong Odette, well, of course, you will encounter or perhaps or maybe itong ating mga kababayan na nakatira dito sa Metro Manila area at makadugdog ng mga lalawigan ay hindi makakatulog because they are thinking dito sa kanilang mga relatives, dito sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Odette. And simply, totoong it's rather difficult for them to know yung ano na ang outcome ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay kung wala namang impormasyon silang natatanggap or talk to the concerned nilang kababayan at kamag-anakan. So, electricity plays a very important role dito po sa mga pangyayaring ito. So, quoting itong spokesperson ng NGCP, we're hoping likewise na by Christmas Day, Christmas falls on a Saturday. So, hopefully, by Saturday or even maybe, kung pwedeng tumawad, kung pwedeng tumawad, sabi nga po, kung pwedeng humiling, gawing mas maaga na, mas maaga pa yung pagbabalik ng serbisyo ng kuryente. Maybe on a Saturday, Christmas Eve, para lalong maging masaya, at least makakangiti yung ating mga kababayan diyan sa mga naapektuhang lugar. And alam nyo, yan po ang isang sa magagandang karakteristik ng mga Pilipino. Yung ganitong mga pagkakataon wherein suddenly nabubuhay yung bayanihan spirit. Yung pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan automatically comes sa mga panahong ito. Yung ating mga nakakaangat sa buhay nating mga kababayan. Alam nyo, even Mayor Digong, itong si Pangulong Digong, nagsabi na wala na po, depleted na
yung pondo ng ating national government. Depleted, wala na po, kumbaga sa gulong, wala na, flat na, flat na. At sabi nga ni Mayor Digong, gumagawa siya ng paraan sa kanyang pagsasalita sa harapan ng mga kababayan natin diyan sa Kabakalan City, Negros Occidental kahapon. Inamin ni Digong na siya ay nag-iipon ho ng 10 million pesos. Nag-iipon. So meaning wala pa pong available na 10 million pesos. Unti-unti itong iniipon ni Digong. At kanya itong ibibigay, ipagkakaloob sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Mantakin mong yung lahat ng pera ng ating national government have been trained dito sa pandemic. Panlaban sa pandemic. Diyan itinapat itong malaking bilyong-bilyong mga pera. Dun lang sa bakuna na in-order ng administrasyon ni Digong, bilyon-bilyon na. With a B, hindi po milyon, bilyon-bilyon. At yan po ay, yun ang masakit, utang. Utang ng ating bansa, inutang sa mga iba't ibang bangko, international banks. Sabi nga ho, yung utang na babayaran ng mga kaapu-apuhan nitong henerasyong ito. Ganyan po kapulubi na, if I may say, so ang ating bansa. Dahilan dito sa napakalaking utang dala-dala o idinulot nitong pandemic na coronavirus. Mantakin mo yan, bilyong-bilyong pisong halaga. Sus Marusep, mga gilo ko, mga tagapakinigo. Ano nang anak, maniwala ka? Anyway. Well, ang National Capital Region, yung mga alkalde ng NCR, itong bumubuo ng Metro Manila Mayor's Council, ay meron ng inilaan na 100 million pesos. 100 million pesos. At ito ay kanilang, alagay ko na, ipadala na sapagkat itong 100 million pesos, hindi na po ibibili ng relief goods because it will take time. Enable to, send yung mga relief goods sa mga naapektuhang lalawigan will take time. It will consume time. Buying alone, yung mga relief goods, yung mga canned goods, rice, coffee, sugar, and whatever, it will take time. And what is time-consuming yet ay itong pagre-repack ng mga ito. And another thing to consider of ay itong paglulan sa mga ito sa, halimbawa sa barko o kaya aeroplano. Time-consuming lahat ng yan. Kaya they decided instead na cash na lang ang ibigay. Bahala na yung ating mga kababayan to spend the money because they knew what they need most. So the money will be given and it will be, of course, distributed equitably doon sa mga naapektuhan nating mga kababayan. The correct Philippine time, check your timepieces. It's now 10 minutes past 10 in the morning.
pardon me, medyo pag ganitong panahon, talagang yan mo ang uso. Ha? Yung, makating lalamunan, coughing. Di maalis yan dahil sa lamig. Lalo na sa madaling araw. Ha? Ayan. Looks like ito ang fashion dito sa aming lugar. Every time, everyone you meet, medyo, malat ang boses. O kaya sneezing. Ayan. Yung iba naman, sumasakit ang ulo, all because nitong lamig. Napakalamig ngayon pong panahong ito ng December. And much more, lalamig ito, ulitin ko sa ating mga kababayan, February and January, or January and February, or even March. Maabot ito minsan ng halfway ng March. Ano kaya nangyari, Nash? Wala tayong mga greetings. It's 10:11 in the morning up to now. Wala pa. Pakicheck mo nga, Nash. At baka naman, pakicheck mo nga. This is rather, impossible. I haven't received any single greetings yet mula sa ating mga viewers and listeners. It's rather impossible, hindi ho ba? Because sa start pa lang ng ating program, nakakanagkap na tayo ng mga greetings. Yung aking mga sisters abroad from USA, from Canada, at maging dito sa Pilipinas. Plus yung ating mga followers, yung mga regulars. Well, I found the situation rather surprising. It's already 10:12 ng umaga, pero wala pa tayong pagbate. Impossible sa ating program. Kaya I had it checked sa ating technical man. Okay, so meron bang mga greetings? Ano mo nga? Ang dami na. Pero dito sa aking monitor, wala. Normally, dito ko na binabasa. Dito ko binabasa Ayun. Sige, sandali. At I'll ask Nash na ilagay dito yung isang monitor for me to read and acknowledge yung inyong mga messages and greetings. Whatever. Sa ating mga kababayan who wish to send their hi, who would want to say hello, or simply to shout out yung kanilang mga mahal sa buhay, kindly do so. Okay? So, okay, basahin na natin. Ito na. Itinapatapos sa akin ng isang monitor, and I will read your messages. Baka isipin kasi nila na ini-snub ko yung kanilang mga mensahe. Okay. Let's start from the very first na message. Okay. Nawala. Yun. From Montreal, Canada, from LB Baisa Clemente. Sabi ni LB, hi Manong, and all your viewers, stay safe every day. Lagay ko, Ayan. God bless us all. Thank you so much, LB. And hi to Gods and to your children. Now, from Montreal, Canada, mula kay Presi Estrada, another sister. Ang kanyang bate, nasa na? Good morning, Manong, and everyone watching, stay safe. Thank you so much. And hi to your husband, Hari, and children. Ingat kayo,
ang New York. And I know for a fact na medyo may kalayuan ang Dallas, Texas, USA, diyan sa New York. But then, tumataas ang kaso ng COVID-19 diyan sa New York. Mamaya, I will pass on to you yung pong balita na nasagap ng programa related to developments, so COVID-19 developments in New York, USA. Mula kay Mary Hilma Wong, here in our country, ang sabi ni Mary from Bulacan. Okay? Good morning po, Captain Sel Baisa, BSC family, and to all viewers, God bless and guide us. Mag-iingat po lagi ang lahat. Merry Christmas. Thank you so much, Mary, and likewise. Presi Estrada and LB Baisa are watching with you. Yan, sabi nila. Siguro, they thought na I wasn't able to, locate yung kanilang messages. All right? Okay, now, you can always pass your message to the program, and yours truly will be more than glad to read them for you. Now, going back, tungkol sa aking ibinabalita, itong hinggil sa kaganapan sa New York, USA. Si Lady Governor ng New York, walang iba kundi si Governor Kathy Michelle. I hope I pronounced the surname right. Ang kanya pong pakiusap sa kanyang mga konstituento sa Nueva York, magpabakuna na. New Yorkers, particularly those who are up to this time are uninoculated, they were asked by no less than their lady governor, na si Governor Kathy, na magpabakuna. And those who have been vaccinated, those who have completed the 2 doses ng bakuna, it's high time for you to have your booster shots. Ganyan po ang order ni Governor Kathy, Governor Michelle ng New York. Sapagkat sa Nueva York o New York, isa po sa mga estado ng Amerika na kung saan mga gilo kong mga tagapakinig ay totoong ang ating mga kababayan flocks there. Because simply, sabi nga, if you stay in New York and you made a name in New York, easy. You can always make a name in other states of US. Ganun. Yun po ang magic ng New York. But it looks like yung magic ng New York naman didn't apply dito sa mga nagpapabakuna. Wala po, mahina. Pababa ang number ng mga nagpapabakuna diyan sa New York. Kaya nakikiusap ang inyong Lady Governor. The Lady Governor of New York is encouraging, and she's calling upon all those who are not and who were not vaccinated or simply refused to have yourself vaccinated. Well, it's all because of the rising and the ballooning incidents or number of persons who contracted and who contracts itong coronavirus on a daily basis. Thousands and thousands of New Yorkers are reportedly contracting ito pong virus na ito. Kaya ulitin ho natin, please have yourself inoculated.
Oh, dito sa Pilipinas, at first, marami sa ating mga kababayan ang ayaw. They simply says big no. No, no, no to vaccine or inoculation. They simply says na, well, I rather believe in taking drugs like ivermectin and the rest. Hmm? But anyway, siguro, yung katotohanan na ito pong bakunang ito ay still under human trial. Hindi pa po ito yung bakuna na binigyan na ng approval ng Food and Drug Administration ng kanilang respective countries na ibakuna. Kaya dito sa ating bansang Pilipinas, kung ikaw man ay nabakunahan, sinusubukan sa iyo kung mabisa or effective yung bakuna. Ngayon, kung effective, walang nangyari sa iyo, well and good. Pero kung binakunahan ka at meron nangyari, patay kang bata ka naman. Kaya naman, up to now, I remember si Dr. Romeo Quijano. Yung pong nagsabi na hindi siya magpapabakuna because hindi siya naniniwala sa bakuna. And he's an expert. He's a toxicologist and a professor diyan po sa University of the Philippines, PGH. Professor po ito, si Dr. Quijano. And Dr. Quijano's statement, yung hindi siya naniniwala dito sa bakuna, nag-viral ho yan. Naging usap-usapan yan. Marami sa ating mga kababayan, yung sana ay magpababakuna na, nagparehistro na, pero nang nagbigay ng pahayag, si Dr. Quijano, umatras sila. Ngayon, may bago pong statement si Dr. Quijano. Siya po'y nakapanayam sa isang malaking radio and television network. At ang sabi ni Dr. Quijano, bago po ang kanyang statement ngayon, hindi siya naniniwala naman dito sa booster shots. The same manner na hindi siya naniniwala doon sa first and second dose ng bakuna. More so, dito sa booster shots. Good morning po, Captain Sel Baisa, Pinoy Hour. OFW Buhay na Bayani. Good morning, West Philippine Sea. Coming from Wilfredo Cruz Jr. ng General Trias, Cavite. Hello to Mrs. Cruz and their child. At sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa General Trias, Cavite. Now, meron pong additional na statement si Kawili Cruz related do sa akin ay pahayag. Clinical trial pa lamang. Ika nga, ang sabi ho ni Kawili. Kaya po kapag may mangyari sa iyo, walang pananagutan ang gobyerno. Anyway, that's part of an agreement between our government and the drug manufacturer. Tama po si Kawili. If something happened to you, walang responsibilidad, walang liability yung drug manufacturing firm. Ni hindi ka makakahingi ng danyos. Ni singkong duling, hindi ka makatatanggap. Wala. Kung mamatay ka dito sa bakuna, susunugin ka na lang at your own expense. Clinical trial pa lamang. So they are
itong mga drug manufacturing firm na ito are looking doon sa resulta ng pagbabakuna. Pero ang labis kong pinagtatakan at pinagtataka ng aking 33 mga kumpare, bakit daw kailangan nating magbayad ng bilyon-bilyong piso? Kung under trial pa lamang, under clinical trial pa lamang, itong mga bakunang ito, bakit natin babayaran? Yan ang katanungan. Sabi ni Willie Cruz Jr., booster shot? Pinaiksi na ng 3 buwan na lang, pwede nang may pa-booster. Effective December 24. Wow. Itong lamig na ito. Anyway, pardon me. Pinaiksi po ng 3 buwan na lang. Ito po isang ayon kay Health Secretary Duque. Yung paborito niyong Health Secretary. Pinaiksi na. Dati 6 months. Kung ikaw ay maturukan ng first dose, yung second dose, after 6 months dati. Ngayon, kahit na 3 months after, ikaw ay kailangan magpabakuna na o mabigyan ng booster shots. Yan po isang ayon kay Health Secretary Duque. Hindi po ang Digital Patrol at hindi maging si Willie Cruz Jr. Although Willie had shared to us yung pong balitang yan. Alam nyo, that's the beauty ng aking mga listeners and viewers. Marami hong alam itong mga ito simply because they cater to sa mga palutuntunan na katulad nitong Digital Patrol. Wherein they receive informations apart from their information gathered from other informative related programs. Pakinggan na ho natin si DOH Secretary Duque hinggil dito sa pagpababa ng panahon ng booster shots from second dose. Hindi mo na kailangan maghintay ng 6 na buwan. Midway pa lang, on the 3rd month, makaraan kang tumanggap nitong second dose ng bakuna, kailangan magpalagay ka na nitong booster shot. FDA ang panibagong amendment doon po sa emergency use authorization ng mga bakuna, Mr. President, yung 6-month interval between the second dose and the booster dose, pinaiksi na po ito for 3 months na lang. So mas mabilis po tayo makapagbigay ng booster doses gamit po ang ating mga bakuna. Yun, Yun. On the horse's mouth. Ipinahayag yan ni Secretary Duque. Kaya kung ikaw ay naturukan, ngayon ay December, November, halimbawa, October, September, o August, ikaw ay nabigyan o nalagyan itong second shot ng iyong vaccine. Kailangan September, October, November, kailangan November o December, ngayon, after 3 months. So, ngayong Disyembre, yung mga naturukan ng second shot, second dose ng bakuna, kayo po ay maaari ng magpa-booster shots. Yan po isang ayon sa mismo authority na sabi. Bayani, sabi nga ni Mayor Digong, bayani nitong pandemic sa Pilipinas
walang iba kung hindi si DOH Secretary Duque. Okay. Now, bago po ang ating COVID-19 update, alam ko na marami sa ating mga kababayan ang nag-aantabay nitong balita hinggil dito. Sabi ni Willie Cruz, bakit kaya pinababa ng 3 buwan? Baka tambak ang vaccine or baka masayang, malapit nang mag-expire. Baka lang naman po. I think you have a point there, Willie. That idea is at the back of my mind likewise. Bakit kaya ibinaba ng 3 buwan? Was it because marami pa rin sa ating mga kababayan na up to now, despite nitong bayanihan vaccination, medyo ayaw pa rin magpabakuna. Sayang kapag nag-expire itong mga bakunang ito. Or, mga regions, mga regions na nasira, I'm sure na maraming mga bakuna dyan yung mga bakunang yan, kailangan nasa tinatawag na malamig na storage room. Sapagkat masisira yung mga yan, mag-e-expire. Kaya marahil, may punto ka dyan. Pwede. Pardon me again. Ay, nako. And anyway, sayang kung may expire yung maraming mga gamot na yan. Pero wala tayong tinatanggap na balita na ine-airlift yung mga bakuna, yung mga brand, iba't ibang brands ng bakuna na ipinamahagi sa iba't ibang mga regions. Supposedly, December 15 to 17, yun ang first 3 days ng vaccination days. Okay. Merong part 2. December, ano nga ba? No, yung po ang part 2, December 15 to 17. Yung part 1 ay November 29 to December 1. Dahilan dito sa bagyong Odette, kaya hinold muna until such time na maibalik sa normalcy, saka siguro itutuloy yung pagbabakuna. Sa dahilang nasira ang mga kuryente, and in the process, yung mga storage system ng mga bakuna ay hindi tumatakbo. Kaya exposed sa expiration o kasiraan itong mga bakunang ito. Kaya dapat dalhin ito sa Metro Manila area at ilagay doon sa dapat kalagyan yung mga malalamig na lugar. Kaya siguro yun ang dahilan. But they're not saying anything about this. So yan nagiging dahilan upang everybody for that matter, ay mag-isip itong iba't ibang mga dahilan. Sabihin nyo kasi, parang hindi na guessing game sa lahat. Tatanggapin naman natin yan, hindi ho ba? It is a fact for that matter, na imbes na masira, nababayaran natin ng bilyon-bilyong piso na pagkakautang sa mga international na bangko. Dapat ho, gamitin yan, magamit para makatulong dito sa paglaban, dito sa pandemic na up to now ay malaking threat o banta sa ating bansa.
Alam niyo si Mayor Digong, kinakabahan. Ah, kinakabahan ho si Presidente. Dahil at the ratings are going dito sa Metro Manila area, plus yung mga evacuation centers sa iba't ibang mga rehiyon, na halos yung pong safe distancing na dapat ay pinaiiral, wala na, nakalimutan na eh. And simply, you cannot blame them, yung ating mga kababayan. Ikaw na mawalan ng bahay. Ikaw na yung mawalan ng makakain. Lalong-lalo na kung ikaw ay ama ng tahanan. May balita ako sa inyo ito. Alam niyo si Bohol Governor Arthur Yap, na dating kalihim, cabinet member noong administrasyon nitong si Pangulong Gloria Arroyo. Nagpahayag po ngayon ng kanyang nervyos o pagkatakot. Dahilang baka raw magkaroon nitong tinatawag na massive looting o nakawan sa kanyang lalawigan sa Bohol. At baka raw magkaroon itong food riot. Dahilan sa napakabagal, ayan po ang kanyang sinabi, napakabagal na pagre-responde ng ating pamahalaan sa pangangailangan ng mga taga-Bohol. Alam niyo, ang masakit pa rito, from the looks of it, while nangako ang NGCP na maibabalik ang serbisyo ng kuryente sa darating na Pasko, Sabado ho yan. Sa Cebu, diyan sa Samar, Leyte, at iba pang mga regions, baka po ang Bohol hindi makasama. Ang dahilan, yun daw mga tore na itinayo ng NGCP na ginagamit na, well, of course, foundation ng pasilidad na nagsusupply ng kuryente sa Bohol Province, nasira lahat. Bagsak. Bagsak. Kaya, looks like kahit anong pagsusumigasig ng NGCP na magawa ito maisabay sa araw ng Pasko ay hindi posibleng mangyari daw. Dahilan dito sa lawak na pinsala na dinulot dito sa lalawigan ng Bohol. Now, going back sa naging pahayag ni Governor Yap, yung kanyang kinakatakutan na massive looting. Itong malawakang nakawan sa lalawigan ng Bohol, wag naman sana. Plus itong food riots. Kung wala ka ng makain, talagang gagawa ka ng paraan. Wala na po yung pondo ng pamahalaan ng lalawigan ng Bohol, ubos na rin daw po. Yung pondo para sa pandemic, wala na. Naubos na. Kaya umaasa at aasa ang provincial government ng Bohol dito sa tulong ng ating national government. Itong timing nitong si Odette ay napakasaklap patapos na itong taon. Kaya yung pera, wala na rin. Kaya itong si Mayor Digong, nag-iipon ngayon ng perang ipamamahagi
doon sa mga napinsala ng bagyo. Kaya namang paulit-ulit ang panawagan doon sa ating mga kababayan. Ah, kung meron kang konting pera na mai-spare, ipagkaloob na po natin yan sa ating mga kababayan sa mga naapektuhang lalawigan nitong bagyong Odette. Alright. Now, mga additional na mensahe, sabi ni Willie Cruz Jr., napansin ko lang po, dati, need mo pang magpa-check up sa doktor para sa clearance magpa-vaccine. Ngayon, wala na. Punta ka, sabi niya. Punta ka na lang sa vaccination site. Pwede na. Blood pressure check na lang ang gagawin. Nako. Talagang maraming bakuna. Ayan. Dati-rati, mahigpit nga naman eh. Ngayon, wala na yung higpit. Sabi ni Kawili, grabe po talaga pinsala ni bagyong Odette. Tapos may LPA pa, itong low pressure area na naman na ispatan. Kapag naging bagyo, tatawaging bagyong Paulo. Visayas pa rin uulanin. Ayan. At kalungkot po talaga. Talaga nakakalungkot. The timing is really bad. Kung kailan itong happiest day of all, happiest season of the year, inabot tayo ng indulto nitong bagyong Odette. Pero alam nyo what surprises me? Itong Pag-asa Forecasting Center. Dati-rati, kapag ako'y tumatawag sa kanila before I started my show, sumasagot kaagad sila. Pero ngayon, walang sagot sa kanila. Well, the phone keeps on ringing. Nobody answers. Bakit kaya? Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang Pag-asa. Bakit kaya yung dating response sa program, wala na. Nagtataka lang, nagtatanong lang po ang programa. Ayaw sigurong umatanong ang Pag-asa. O merong bang indulto doon sa bagyong nagdaan? Well, insofar as the program is concerned, I must praise you. Dahilan dito sa inyong pagsusumikap na ibalita sa ating mga kababayan itong hinggil kay Odette. Siguro, perhaps lang na hindi nabanggit yung how powerful the typhoon is. Marahil yun. Kaya, is it the reason, Pag-asa, na you don't entertain the call from media people like Digital Patrol? Nagtatanong lang po. Now, going back dito po sa COVID update. Bago po yung mga balita hinggil dito sa mga bagong kaso ng COVID, yung mga gumaling at yung mga namatay, narito po yung, na-ekspreso, sinabi ni Kadigong, na siya po ay kinakabahan. Kinakabahan. Baka raw tumaas itong kaso ng coronavirus o COVID-19 sa Pilipinas. The soonest possible time. Dahilan dito sa, complacent. Pagiging kampante ng ating mga kababayan. Nakalimutan na yung physical distancing. Our friend and regular follower ng program from Honolulu, Hawaii,
Lieutenant Commander Carlos Bernardo ng US Navy, Filipino-US Navy official. Sabi niya, kamusta Brother Sel at magandang araw po sa lahat at mga kababayan. For your information, dito po sa Hawaii ay tumataas din ang mga number o bilang ng mga infected ng COVID. Kaunti lang po, sabi niya, konti lang po na ospital at karamihan po na nasa ospital ay senior citizens at unvaccinated. Magpabakuna na po tayo. Ang himok po ni Lieutenant Commander Bernardo. Magpabakuna na po tayo. Aloha and mahalo yun. Another word that we cherish to learn. Mahalo yun. Salamat daw from Lieutenant Commander Carlos Bernardo. Hi to Mrs. Bernardo and family, as well as yung lahat ng ating mga kababayan dyan sa Honolulu, Hawaii. Well, pakinggan po natin si Mayor Digong sa kanya pong kaba na posibleng pagtaas itong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Baka ito po ay ating maramdaman. Ngayon ay December, baka pagpasok ng bagong taon, yan na naman. Taas na naman ng bilang ng mga nagkaka-COVID-19 dito sa bansa. Somehow, kinakabahan ako kasi let me be frank to the public, depleted na yung pera talaga ng Pilipinas. Even coping up with the growing expenses for the typhoon victims, namin, iniwalis nga kung ano pang matira, ubusin na lang. Yun, ho. Well, yung kanyang kaba, plus itong pera na maitutulong sa ating mga kababayan, depleted na. Ibig sabihin, wala na. In short, nasimut na. Kaya kumbaga, nagwawalis po itong ating Pangulo. Baka raw merong mawalis na pera na may pagkakaloob doon sa mga nangangailangan. Beno, mula pa rin kay Mayor Digong, yung mga face mask, yung mga face shield rather, kung hindi nyo pa na itatapon sapagkat, as you very well remember, meron pong utos na hindi na mandatory ang paggamit ng face shield. Pero in turn of events, mukhang magbabalik po itong mandatory or obligatory na paggamit ng face shield. Narito si Mayor Digong. Citizens in the matter of strictly enforcing the masks one. And when somebody's, well, it might be not really a well-studied proposition, but I would dare say that that shield will add another layer of protection. Kaya yung talagang gusto ni kayo matamaan, huwag ninyong itapon yung shield. Continue using it. I advise you. Because I really firmly believe that the wearing of that face shield has contributed a lot. Okay, Kaya yung ating mga kababayan, although I am waiting for him to say that the using of face shield is mandatory. Wala. Although he emphasized, the president emphasized na dapat gamitin itong face shield sapagkat ito po ay makatutulong sa panlaban
dito sa coronavirus. Wala na eh. Patapos na itong Christmas. Tapos na rin, pero hindi eh. I don't want to talk too soon. Sa Divisoria Market, patuloy itong pagdagsa ng ating mga kababayan. Talagang iba ang Pilipino eh. May pera o wala, gagawing masaya ang Pasko. Kasi hodang mangutang. Para lang merong maibili na pangregalo doon sa kanilang mga inaanak at mga mahal sa buhay. Kawili Cruz Jr. came back saying, ito yung lunch tip. Yan. Ang sabi ni Kawili, ginagayak ko po ay sinigang adobo cut. Kalahating kilo po. Presyo niya ay 183 pesos. Palagay ko sinigang na baboy ito eh. Adobo cut. Sinigang na baboy, adobo cut. Ang ginagayak ngayon o inihahanda na tanghalian ni Kawili Cruz. Sarap niyan. Pananghalian, napakasarap ng sabaw. Ngayon, isang tali ng kangkong anya ay 10 pieces o 10 pesos rather. 3 pirasong okra, 5 piso. 2 siling berde, 5 piso. Isang labanos, 20 piso. Marusep talaga, DTI, DA, nakaw. Ang sabi ni Sipre, ang akin pong sister mula sa USA, sarap sinigang, yun. Ang sabi ni Uma, mukhang kabubukas lamang ng monitor ng aking youngest sister from Montreal, Canada. Sabi niya, morning Manong, late ako, I fell asleep. Okay. Anyway, I can't blame her. If you are working on a hospital and the demand for you is to, work more than, sabi nga, 8 hours, you will do so. Ganyan po yung mga trabaho ng mga nurses. Si Semanita nung araw, without you asking, nagtrabaho po sa isang pagamutan din diyan sa Montreal. At ganun po ganun talaga ang kalakaran sa mga pagamutan. Parang yung mga nasa broadcast. Kung wala kang ika nga ay sapat na dahilan para hindi pumasok, magtiyaga ka, sabi nga, gumawa ka ng paraan para makapasok at makapag-broadcast. Sa ating COVID update, we have barely 10 minutes bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas as of yesterday ay 168 cases, bringing to a total of 2,837,719 cases itong mga bagong mga kaso na naitala kahapon. Pero ang mga gumaling naman as of yesterday ay 372. Now, ang total na gumaling sa bansa ay 2,777,541. Yung mga pagagalingin pa, meaning up to now ay hindi pa gumagaling, 9,314. At yung mga namatay as of yesterday ay 10. At ito ay nagdala sa total na bilang na 50,704 ang bilang ng mga namatay nating mga kababayan and blame it kay COVID-19. Ayan. Yan po ang latest.
Beno, what else is new? Sabi nga. Well, well, well. Let's check. Yun. Well, of course, itong si Mark Pingrin ba ang apelyido nito, Nasel? Pingrin? Yung basketball player? Ha? Pingris. Yan. Kasi bihira na ako makapanood nitong PBA lately. Itong si Mark Pingris. Ito po'y sikat na basketball player. Naglalaro sa PBA. Ito yung manugang nitong si Itbulaga na si Vic Soto. Anak ni asawa ng anak ni Vic Soto. Ayan. Nagba-viral yung kanyang yung kanyang pinost sa kanyang ano bang tawag doon? Sa kanyang email o sa kanyang pinost sa kanyang Facebook, rather. Ayan, magagaling itong mga kasama ko dito sa paggamit nitong mga communication gadgets na ito sa Facebook. Si Mark Pingris, tumakbo na nakabra doon po sa loob ng kanyang subdivision. Kung anong subdivision, hindi na binanggit. Ayun, sabi ni Presi Estrada, Manong Mark Pingris. Hello to Harry. Palagay ko si Harry ang sapagkat si Harry, ito yung basketball aficionado eh. Magaling itong basketball player. Bukod sa pagiging cycling aficionado. Okay. Bakit tumakbo na nakabra ito si Pingris? Ito'y dahilan na ito'y ipinangako ni Pingris bago ginanap sa Singapore itong Mobile Legends Contest. Marami pong mga Legends team, Mobile Legends team mula sa iba't ibang bansa ang lumahok. At alam niyo mga gilo kong mga tagapakinig, ang nanalo, ang naging kampiyon na team na lumahok dito sa Mobile Legends na contest na ito ay mula sa Pilipinas. Yehey! Mula po sa Pilipinas. Pag kayo tumawa, dapat palakpakan. At bilang premyo, tumanggap ng 15 million pesos itong Mobile Legends team na Pinoy. At ang the beauty of this, yung apart nung kanilang premyo ay ibabahagi nila dito sa kanilang mga kababayan na naapektuhan o ating mga kababayan na naapektuhan nitong bagyong Odette. Palakpakan uli. Ito si Mark Pingris pala. Isa po rito sa mga aficionado. Hilig pala nito na makipaglaro din dito sa online game na Mobile Legend. Kaya naman pala, ang sabi niya, bago nag-umpisa yung contest, kapag nanalo ang mga Filipino team dito sa contest na ito na tinawag na Blacklist International, siya ay tatakbo na nakabra sa kanyang subdivision. Kaya being true to his word, tumakbo itong si Pingris na nakabra. A man of one word, sabi nga po. And, well, we're happy dito sa ating koponan ng mga batang Pilipino na nagwagi dito sa international contest na ito na ginawa sa Singapore. Beno, wala na po tayong sapat na oras. Again,
handa nga yung kalamansi juice o magkakalamansi. Pero maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay na muli ngayong araw ng Huwebes, the 22nd day of December, 2 days more. Bago po sumapit ang araw ng Christmas, thank you very much kay Nash. Maraming salamat kay Nanette. Thanks everybody. Mula sa aking mga sisters and cousin and relatives from here and abroad. Ang kanilang nais na ipaabot sa ating mga kababayan at maging sa ating the one up there. Please, bless the world. At stay safe and healthy always. Ako po si Sel Baisa, uling nag-aanyaya, God willing, sa aking palatuntunan dito po sa BSC bukas, ang Digital Patrol. Until tomorrow, Dios ti Agnina. 11 o'clock in the morning. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.